Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Patuloy po ang napakadakilang panahon ng pagtatanyag ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Mga kapatid, nalalaman natin at ating inaalala at tunay na ating nagugunita na kung paano sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo nahayag ang kalugod-lugod na kaarawan ng Panginoon, gayon din tayo, mga kapatid at mga kaibigan, na tayo'y naharap sa isang panahon kung saan pinakikilala natin ang kagandahang loob ng Panginoon. Ito ang napakadakilang kalugod-lugod na taon ng Panginoon na tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, sa bisa ng propesiya na naglagay sa atin sa isang dakong kabanal-banalan, patuloy tayong nagagalak na lahat ng mga bagay, lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan ay patuloy nating itaas sa pangalan ng ating Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sinasabi nga po sa Aklat ng Buhay, magbigay kayo sa Panginoon o kayong mga anak ng makapangyarihan, magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ng Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito nga ang ating buong kagalakan. Ito ang ating kaluburan. At ito rin ang kagalakan ng Panginoon. Bakit po, mga kapatid at mga kaibigan? Sa pagkakilala natin sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo, ito'y ating sinampalatayanan at ito'y ating pinakikilala. Ito ang pinakhihiyawan natin sa buong sanlibutan. Ito ang pananampalataya na marapat mahayag sapagkat ito ang pagluwalhati sa Panginoon na marapat sa kanyang pangalan. Ipakilala natin ang larawan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa Kristo upang tayong lahat ay patuloy na maging kaluguran niya sa kanyang dakong luklupan sa sangkalangitan. Mga kapatid, magsiawit tayong may buong kagalakan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgiven all thine iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, O my soul, O Lord my God, thou art very great, thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Sapagkat ating sinaksihan ng larawan ng Panginoon, ngayon naibibigay na natin sa Panginoon ang kapurihang marapat sa kanyang pangalan. Patuloy nating itaas ang hari ng mga hari. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we pray.
Word and the Holy Ghost that we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy nga mga minamahal ng mga kapatid na napakatakinong bagay ng pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat sa pagkakilala sa Panginoon, ngayon, naitataas na natin ang kaluwalhatian, kadakilaan ng dakilang pagsamba na marapat sa kanyang pangalan. Great and marvelous are thy works. Patuloy natin ipahayag mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy natin itaas ang ating dalangin ng pagluwalhati sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, na ang kaluwalhati ay nahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong mga gawa, sa pagkatanto sa kapangyarihan ng pagkabuhay na magli ng aming Panginoon sa Kristo. Nagagalak kami, Panginoon, na patuloy mong itaas sa iyo ang aming napakadakila at banal na pagluwalhati, ang aming pagsamba, ang pagkilala sa iyo, Panginoon, na marapat sa iyong dakila at banal na pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, sa kaluwalhatiang sinaksihan namin na patuloy namin binabahagi sa lahat ng mga tao. Patuloy ang aming dalangin at aming pinagtitiwalaan na ikaw ang tunay na mamamagitan sa iyong lingkod na patuloy mong ginagamit na kasangkapan upang ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay ng iyong bayan ay masaysay sa kanyang mga labi. At ito naman, Panginoon, ayon din sa mamagaling ng iyong dakila at banal na kalooban. At ito'y ngayon na nga na ang mga bagay na sasabihin ay mahayag sa lahat ng mga taong tumatang sa buong sanlibutan. Amen. Patuloy, Panginoon, ay tinaas namin sa iyo ang aming pagpasalamat, ang aming pagbuwalhati sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Namin tunay ng Diyos at Panginoon na manubos, mga dalag tayo, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na magsipagsabi namin. Amen. 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 Isang napaka-buti at napakadakilang
panahong itinangi ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng nakakarinig na tayo pong lahat ay iniimbitahan upang saksihan natin at itanyag natin ang gawa ng Panginoon Diyos na ipinakilala at itinalaga niya na sa pamamagitan ng lalaking si Jesucristo, ipinakilala niya sa buong sanlibutan sa maraming mga bansa nang buhayin niyang maguli upang mahayag sa atin ang larawan ng tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Nagagalak ang aking puso at pag-iisip nung tayo'y nag-aawitan na nag-aalay tayo ng pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagtatanyag ng glory, ng praises, ng honor sa pamamagitan ng tunay na tagapagligtas natin na si Kristo Jesus, na siyang nahabag at naawa sa atin bawat isa, na siyang pumugtog sa atin bawat isa upang ilayo tayo sa panganib na darating sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Siya nagtangi nitong huling panahon. At ito yung tinatawag na ang Panginoong Kristo ang Lord of Sabbath. Ang Panginoong Kristo po ang itinatanyag natin, na sinasaksihan natin na Panginoon ng araw ng Sabat. Ibig sabihin ni araw ng pagliligtas doon sa mga nakakarinig. Amen po ba? Amen. Na ang layunin sa lahat ng mga tao ay ituro at ipangaral ang katwiran ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating paniniwalaan at sasaksihan. Amen po ba? Amen. Nauunawaan po ba natin? Kaya nakagagalak saan po ba na naghahari ang kundero na inaawitan natin? Pinasasalamatan natin ang Panginoong Jesucristo na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na manunungo sa tagapagligtas natin. Nag-aawitan tayo ng mga bagong awitin na nag-aaday tayo ng napakadakilang praises, glory, and honor. Sa ano nag-ahari? Doon sa puso't isip ng mga nakakarinig. Ang tinutukoy na banal na bundok ng Sayon, hindi literal na bundok, kundi yung mga taong gaganap ng patotoo. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagbigay sa atin ng facts na inaalala natin. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagtatak sa atin. Siya ang nagpatunay sa atin na authenticated tayo, na registered tayo sa langit. What is the creation? What is the name of kingdom of God? Creation. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ano ho ang pangalan nung kaharian na nilikha ng Panginoon Diyos sa kanyang pag-iisip? Kaya ano sabi doon sa Book of Philippians? Magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y nasa ating tagapagligtas. Amen. Ang Panginoon, ang banal na bundok ng Sayon ay kalipunan ng mga kalalakihan, kalipunan ng mga kababaihan, kalipunan ng mga pamilya na sumasampalataya sa iisang Diyos na tunay na niluluwalhati natin siya bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Sino ang nagpatunay na pinakilala at itinalaga yung patotoo? In Book of Acts chapter 17 verse 31, mababasa natin yan. Sino ho ang nagpatunay na tayo ay authenticated na registered sa langit? Kaya hashtag Sayon. Amen. Maliwanag po ba? Ang banal na bundok ng Sayon, God created the heaven and the earth. Nilikha niya ang banal na bundok ng Sayon, nakawangis niya bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Itinalaga na tayong mahayag sa muli niyang pagparito nakalarawan niya. Nakakapit po natin. Amen. Amen. Nilikha tayong katulad ng ating tagapagligtas, kaya sa pagparito niya, magiging katulad niya tayo. Itinalaga na tayo buhat pa sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Authenticated tayo.
Hanapin niyo yung mga relihiyon yung pinaaniban kung authenticate ba sa langit yan. May hula ba ng mga banal na propeta para masigurado natin, sinabi kay Propeta Isaias Ano sabi dun sa chapter 8 verse 18? Ano po ang pagkakasulat doon? Narito, ako at ang mga anak na ibigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at pinakakababalagan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Sion. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa pamamagitan ng Jesucristo na ating sasampalatayanan. Amen. Ano po ang nakalagay na sinabi sa aklat ni Propeta Isaias? Narito, ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at pinakakababalagan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Sion. Nadinig po natin. Amen. Yung sinabi kay Propeta Isaias, magiging pinakatanda yung lahat ng mga inassembly na iniimbitahan ng Panginoon Jesucristo na nag-iintay tayo at nagbabantay sa muli niyang pagparito na sineperate tayo, idinignify tayo, ginawa tayong kaharian na hindi matitinan, na ang pagsamba natin ay may paggalang at mayroong respeto. Amen po ba? Amen. At nakapaloob tayo sa pag-iisip mo, sinasamba natin, authenticated tayo sa langit. Amen. Meron tayong pinag-uhugutan na opinion na batay sa nasusulat sa banal na kasulatan at meron tayong pinag-uhugutan na reaction batay sa text ng ating sinalita sa mga banal na propeta. Authenticate yung pagiging messenger nating lahat. Hindi lang ako ang tinawag ng misahero dito. Tayong lahat nagaganap ng naririnig natin patotoo na paniniwalaan natin. Ano sinabi doon sa Matthew chapter 28? Humayo kayo at ituro nyo sa maraming may pandinig na gawing alagad ko, ang maraming may pandinig. Ako isa sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nadinig nyo yung nagbigay sa atin na authenticated, yung nagtatak sa atin ng patotoo. Nadinig natin, sa atin siya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. That is the God's promise. Amen po ba? Amen. Di po ba ipinangaral ng mga banal na apostol ng Kordero yung patotoo? Iniutos sa kanila yan, inordinahan sila, binotismuhan sila, nangaral sila. Ang sabi sa kanila, ganapin nyo at ituro at gawing alagad ko ang maraming mga bansa. Nakilala niyo po ba yung nagbigay ng authentication sa atin? Yung tax na pinanggagalingan ng opinion ko na nadidinig natin. Yung po opinion at yung reaction na nadidinig nyo na inihahayag po sa social media. Ang Panginoon Diyos po ang lumikha ng iglesia ng bundok ng Sayo na kalarawan ng ating Panginoon Diyos na bunga sa pagkapanganay, nakatalana sa langit ang pagpupulong dito sa balat ng lupa. Magiging tanda tayo sa pandinig ng Panginoong Jesucristo na tayo yung sinikap na itayo niya, na pinaghanda niya ng tahanan sa langit Kaya pag sinabi natin na mga refugees lang tayo sa mundo, mga strangers lang tayo, hindi tayo taga-mundo. Taga-langit tayo. God creation, you and me. Amen po ba? Authenticated tayo sa heaven. Di nakagagalak na ipaghiyawan ko to na #Sion. Wala namang ibang pangalan ng kaharian na nakatala sa langit na may hula na nagaganap sa bansang Pilipinas ngayon. Kanino sinabi yung hula na nangyari sa mga gumaganap? Kay Propeta Isaias. Ano po ang pagkakasabi kay Propeta Isaias? At ang Panginoon Diyos ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sion. Amen po ba? Papunta naman tayo kay Propeta Joel para marinig natin na iisa lang yung nagsasalita kay Propeta Isaias, kay Propeta Joel. Ano sinabi doon sa Joel chapter 3 verse 16, 17?
Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Naunawaan po natin na sertipikado sa langit. Amen. Naunawaan po natin yung opinion na naririnig natin. Yung reaction ko kung saan ako humuhugot ng karunungan sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. At sa patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero, hindi tayo hiwalay sa kanila. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng bukas na pagkaunawa at sasampalatayanan na natin ang tagapagligtas natin at hihintayin na natin yung muli niyang pagparito, sinabi niya katiyakan sa ating lahat na kumahayag na sa alapaap na espiritu magiging kalarawan niya tayo na buhat pa lang sa pasimulay, itinalaga na tayo maging katulad niya. Amen po ba? Amen. Hashtag Sayon, sertipikado sa heaven. Nadinig natin yung facts. Jesus Christ is the greatest facts of our deliverance of our faith in the resurrection. Idinidelivered ko sa mga may pandinig upang magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Naunawaan natin yung authenticated sa langit. Sino ho nagtatak nito? Sino nagsikap na itayo ang bundok ng Sayon na ang pamamahala ay hindi magwawakas hanggang sa muli niyang pagparito? Nadidinig niyo yung tanda ng patotoo na lumalabas sa labi ko na hayag sa social media na boldness, hayag na hayag ang pagtatanyag ng pagdakila at pagpaparangan sa Panginoon Diyos bilang saksi tapat sa pagkabuhay ng magmuli. Naunawaan natin kung paano natin duwalhatiin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na saksi tapat sa pagkabuhay ng magmuli. Ito yung tunay na paggalang. Ito yung tunay na pagrespeto at pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Napaiilalim tayo at napasasakop tayo sa pag-iisip ng iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Di po ba ang Panginoon Diyos ang Espiritu at katotohanan? Amen. Naunawaan po ba natin buhat ng lalangin ng langit at lupa buhat ng pasimula ang Diyos sa Espiritu? Ang larawan ng Diyos buhat sa pasimula ay Espiritu. Nakilala ba natin kung ano larawan ng Panginoon Diyos ngayon? Kaya nahayag yung kababalagan na nagdusa sa krus hanggang kamatayan, iniliping sa ikatlong araw, nahayag na larawan ng Diyos natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan ng Espiritu, magpakailan-kailan pa man. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? I am the first and I am the last. I am Alpha and I am Omega. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako'y ako nga. Amen po ba? Amen. Amen. Ako nga ang tunay na Diyos. Kayo ang bayan ko. Authenticate sa langit. Registered sa langit. Nakilala niyo yung Maryland na mensahero. Nakarelevant sa pag-iisip ng tagapagligtas yung reality ng pananampalataya ko. Saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Pinaghihiyawan ko yung kapurihan at kadakilaan at karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nagpapatotoo tayong lahat na ang kaligtasan natin may patotoong pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Sumasa atin ang Panginoon Diyos dito. Dito pa lang sa Republika ng Pilipinas, awardee ko ng gobyerno Sa kalooban ng Panginoon Diyos, awardee rin ako sa langit, authenticated ako sa langit. Sige, kumuha tayo ng passport natin sa DFA. Pagka hindi sineryuhan sa DFA yung passport natin, kahit dual yung passport natin, hindi tayo papasok na United States. Hindi authenticated ng DFA. Naunawaan natin yung reaction, yung ilustrasyon ng reaction. Kapag hindi authenticated yung passport natin bilang tao dito pa lang sa mundo, yung reality natin, sabihin natin yung passport natin, kung dual yan, kung hindi tinatakad sa DFA yan, sa Department of Foreign Affairs, sa palagay nyo, magagamit natin. Hello, people of God. Ngayon, kung hindi ang Panginoon Jesucristo ang nag-authenticate sa atin, at nagpatunay sa atin, at nagpatotoo sa atin, sa palagay nyo, makakarating tayo dun sa
kalangitan na pinaghaharian ng Panginoong Jesucristo? Tagalangit siya, hindi siya tagamundo. O yung mga authenticated, yung mga tinatangan ng patotoo, kung saan siya naroroon, doroon tayo. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. Unawain po natin mabuti ito. Dito na lang nakasalalay yung pag-asa natin at talagang dumarating na kabagabagan at kaguluhan ng maraming mga bansa sa buong mundo. At kung magkakaroon tayo ng relasyon, manatili tayong tapat sa paniniwala. Huwag tayong pupungo sa mga Diyos-Diyosan na sanlibutan. Dahil si Satanas ay araw at gabi umaatungan at naghahanap ng masisila. Amen po ba? Amen. Sama natin sa panalangin yung minamahal natin bansang Pilipinas, yung nagaganap na eleksyon sa Monday, sa May 12, para maging peaceful, para sa kalooban ng Panginoong Jesucristo mangyari yung mga mamamahalang mauupong bagong senador natin, na ang magiging damdamin ng senador natin magmamalasakit sa mga Filipino people ng bansang Pilipinas na dito matutupad, nalulwalhatiin ng Diyos ng ating mga ninuno, ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang sumampalataya sa Diyos ni Father Abraham, ano sabi kay Father Abraham na kinilala siyang tunay na kaibigan? Ang sino mang sayo ay sumumpa ay aking susumpain. Ang sino mang sayo ay magpala ay aking pagpapalain. Naunawaan po natin. Amen. Kaya lahat na makikiisa sa pag-iisip ng tagapagligtas, authenticated na tayo sa langit. Ano mang dokumento sa pinakamaliit na bagay na pangangailangan nating clearance sa mundong ito bilang tao, kapag hindi authenticated ng pinakamaliit na dibisyon ng gobyerno, hindi natin magagamit yung certification na nagpapatunay sa pagkatao natin kung hindi sertipikado yan ng maliit na dibisyon ng sangay ng dibisyon ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Amen po ba? Sa paniniwalang espiritual, kung hindi sertipikado ng Panginoong Jesucristo ang lakad natin at pamumuhay natin sa paniniwala, hindi tayo magiging tagalangit. Hello? Naririnig niyo po ako? Hiragin nyo ngayon. Evaluate natin yung mga religion ngayon. Nagsasaganaan ng karangalan ng mga religion ngayon. Verify nyo kung yan ba authenticated sa langit. Yung facts ba na yan galing ba sa tagapagligtas yung facts na itinuturo ng mga pastor dyan sa mga miyembro tinuturuan ng mga pastor dyan. Titimbangin tayo itong ipinapahayag ko sa social media, titimbangin tayong lahat at susukatin yung pamumuhay natin pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the timber of our faith. Jesus Christ is the measurement of our faith. Jesus Christ is the greatest ruler of our faith in the resurrection. Naunawaan po natin, kapag hindi tayo tapat sa paniniwala sa pagkabuhay na magmuli, baka pag tinimbang tayo ng hukom na mga hukom tinimbang tayo, ngunit tayo kulang. Amen po ba? Amen. So, para maging sakto tayo, manatili tayo sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero na haligi ng kuta ng banal na bayan na siyang banal na bundok ng Sayon, na kutang banal at templong banal ng Panginoong Jesucristo, na pinili at minasa niyang tahanan na hindi magwawakas ang kanyang pamamahala at pamumuno. Purely spiritual ang pamamahala ng tagapagligtas natin sa iglesia ng bundok ng Sayon. That is the body of Christ, ang iglesia ng bundok ng Sayon, katawan ng Panginoong Jesucristo, who is the head of our faith in the body of Christ in the resurrection. Jesus Christ is the head of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the principal of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest minister of our faith in the resurrection. That is my stand of our faith and living in the resurrection. Amen po ba? Amen. Nakagagala kaya binigay sa atin ng Panginoong Jesucristo yung facts.
Jesus Christ is the greatest evidence of our faith in the resurrection. Naunawaan natin yung kinukunan ko ng opinion at kinukunan ko ng reaction batay sa history na nangyari, nakatala sa banal na kasulatan eh. Kung hindi po gumawa ng karakter na walang hanggan ng Panginoon Diyos na pinakilala sa atin ang kanyang pagiging Diyos at larawan, meron ba tayong pagkukunan ng reaction? Nasulat yung pinaghuhugutan natin ng facts, ng reaction. Nasulat doon sa mga banal na apostol ng Kordero, yung ina-apply natin. That is my stand of reaction of our faith and living in the resurrection of our Messiah. Amen po ba? Amen. Authenticate in heaven. Hanapin niyo yung religion nyo, kinalalagyan ko, authenticated na ba sa langit yan? Kaya gumagawa ako ng ilustrasyon sa pinakamaliit na bahagi ng pamunuan ng divisyon ng Estado ng Republika ng Pilipinas, pag sa barangay Palangat, hindi silyado, hindi authenticate yung barangay clearance, hindi natin magagamit sa mga iba pang sangay ng departamento ng gobyerno na minamahal natin bansang Pilipinas. Bakit po? Ano ko lang? Papabalikin tayo doon sa pinagkunan natin ng certification na pagkakakilala ng pagkatao natin. Hindi authenticated. Ngayon, sa paniniwala, maliwanag ng Panginoong Jesucristo ang nagbigay ng certification at authenticated ng pagpapatunay sa atin bilang iglesia ng kanyang banal na bundok ng sayon na kumakatawan sa body of Christ at pag-iisip ng tagapagligtas yung paniniwala nating lahat. Amen po ba? Amen. Tayo ang magiging tanda dito sa balat ng lupa. Namamasdan tayo sa langit, dito sa mundo. Nadidinig tayo sa langit na nag-aawitan tayo ng mga bagong awitin. Na kung paano si Kristo ay namatay at nabuhay na maguli, gayon din tayong bubuhayin maguli. Amen po ba? Amen. Namatay na ba ako sa paningin nyo? Hindi, ang binuhay sa akin, yung ulawa ko. Amen po ba? Amen. Ano pumatay sa atin? Bakit tayo namatay sa paningin ng Panginoong Jesucristo? Yung pita ng kasalanan na naghahari sa atin. Kaya po, nilinis yung pagiging makasalanan natin. Ngayon, namatay siya sa krus, nabuhay siya magmuli para mabuhay tayo sa Espiritu at katotohanan na magpatotoo tayo ngayon at maghintay tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. May isa lang ang Diyos na niluluwalhati natin na mga saksing nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Certified in heaven. Registered in heaven. Ano po yung isang sinasabi kong narinig ninyo? Hashtag sayon. Amen. Bukod sa certified sa langit, yung silyado, Certified. certified sa langit, yung pong authenticated sa heaven. Isa lang ang kaharian ng nilalang niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. What is the name of Kingdom of God? Jesus Christ is the head of Kingdom of God. Ang pag-iisip ng tagapagligtas ang kumakatawan sa banal na bundok ng sayon, mga tao yan. Hindi literal na bundok ang bundok ng sayon. Amen po ba? Amen. Halipunan ng mananampalataya ang bundok ng sayon, branches ng tagapagligtas ng sayon. Who is the head of branch? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo sa Book of John? Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kung ang sanga hiwalay sa puno, walang kabuluhan ng sanga. Iipunin lang tayo sisilyan hanggang sa maging apo tayo. Ngayon, ang puno, buhay at makapangyarihan. O hindi, kung ano ang bunga ng puno, ganyan din ang bunga ng sanga. Kung ang puno pag-ibig, di pag-ibig din yung nadidinig nyo sa binabalita ng sanga. Amen. I am the branch of Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya lahat ng nakakarinig na makiki-ugnayan sa Panginoong Jesucristo na tayo ang kumakatawan, nakaharian ng tagapagligtas natin na
certified na sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya yung facts na pinaghuhugutan ko ng opinion at ng reaction, yung nangyari nga, ginawa ng Panginoong Diyos na pinakilala sa atin ng larawan niya sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya tayo nagpapatotoo. Nakilala natin at nagpakilala at naghayag sa atin ng tunay na sinasamba natin Diyos natin na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo po ba? Sabi ng Panginoon, ako'y nagpakilala sa inyo. Ako'y nagligtas sa inyo. Ako ang pumili sa inyo. Hindi kayo ang tumawag sa akin. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang tumawag sa inyo. Ako ang pumili sa inyo. Ako ang nahabag sa inyo. Ako ang naawa sa inyo. Ako ang kumkup sa inyo upang iligtas ko kayo. Kayo ang bayan ko. Ako ang Diyos nyo. Amen po ba? Amen. Ako ay nagpakilala sa inyo. Nakagagalak pong gunitain itong pagdiriwang na inihanda na authenticate sa langit eh. Tingnan niyo yung facts. Facts are pieces of information that are true and are backed by evidence. Jesus Christ is the greatest evidence of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya po yung mga nakakinig, makinig ang may pandinig, unawain nung may pandinig yung nadidinig yung inihahayag ko sa social media na ang Diyos ay pag-ibig. Walang bayad dito. Ang Diyos ay pag-ibig. Inireregalo sa atin yung walang hanggang kaligtasan na pagliligtas sa atin bawat isa upang mapanatag yung kaisipan natin, upang mapayapa na tayo sa anumang nangyayari kaguluhan sa maraming mga bansa, anuman yung kalamidad na paparating, sa Kanya nang nanggagaling yung kapanatagan at kapayapaan ng iniisip natin dahil Siya ang isip sa atin lahat niyan. Amen po ba? Amen. Upang bigyan tayo ng mabuting kapalaran sa hinaharap ng paglalakbay natin sa daigdig na ito. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng tagapagligtas natin ako yung muling babalik sa inyo upang kunin ko yung sariling akin. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakarating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoon Jesucristo. Kung hindi pa paniwalaan ng tagapamagitan, paano makakarating sa Ama? Dito pa lang sa mundo, patay ang pananampalataya. Pero lumago ang organisasyon. Pero ano sabi ng Panginoon maraming nagpupuri sa Panginoon Diyos pero malayo sa kanilang puso at labi naunawaan natin yung nagbibigay ng walang hanggang papuri, pasasalamat sa Panginoon Diyos bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng muli. Nasa kanyang puso yung katwiran ng tanda ng patotoo. Nasa puso't isip ko, nasa labi ko, hayag sa social media, yung authenticated, yung facts na naririnig natin na pinapahayag ko na walang bayan, na sa sino mang manatiling tapat sa naririnig natin ang regalo sa atin hindi kumukupas, hindi nasisira. Ang pangako sa atin, buhay na walang hanggan. Hindi kagaya nung nakikita natin na hinahanap natin sa dagdig na ito na nasisira at lumilipas at namumulok lang. Naunawaan natin yung regalo sa atin bawat isa sa mga mananatiling tapat sa paniniwala sa pagkabuhay na magmuli. Nasa puso ng messenger Nasa labi ng messenger, hindi humiwalay sa labi ng messenger at isip ng messenger yung hula ng mga banal na propeta na nabubuhay sa palatuntunan at kautusan at palatuntunan at katarungan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang hukom ng mga hukom. Ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa pangalan ng Jesucristo na magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Nasa Kanya lang ang kaligtasan ng bawat isa. Nasa pangalan ng Jesucristo lang ang pag-asa ng tagumpay natin sa daigdig na ito. Amen po ba? Amen. Nasa Panginoong Jesucristo lang ang pagpapatawad ng lahat ng kasalanang nagawa natin. Kaya,
Napakaraming lumitaw na mamungusong, napakaraming lumitaw na mga mandarayang pastor, ginamit sa kapakinabangan nito. Ang banal na kasulatan, ginamit sa kapakinabangan ng mga pastor na nagpakita magaganda pamumuhay na ang Diyos nila yung kanilang tiyan. Inilig nila yung kanilang sarili. Masakit ito doon sa mga pastor na mandaraya. Amen po ba? Amen. Pero nagagalak ako sa Panginoong Kristo sapagkat binigyan ako ng duty bilang God servant. Binigyan niya ako ng buong karunungan na ipaghiyawan ko yung kanyang karangalan at kalunatian at kadakilaan bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kaya napakadakilang panahong itinangi na tayong lahat ay nakakaramdam ng presensya na sabi ng tagapagligtas ituro nyo at gawin nyo alaga na maraming mga taong makakarinig ng aking tinig na makikipagsanggulian sa akin upang magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan. Sa inyo ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ako po'y nagagalak sa aking pagiging taong katulad nyo. Isang mangmang at isang mahina at dukhang taong nakikita nyo at naririnig nyo sa social media na itinayo upang ihayag ko ang kapulihan at kadakilaan ng tunay na Diyos natin, na ipinaghihiyawan ko ang larawan ng tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na nagpapatotoo ko sa pagkabuhay na maguli. Kung hindi siya gumawa ng testimony, hindi natin makikilala larawan ng Diyos. Kailanman walang makakakita sa Panginoon Diyos, pero nagpakilala siya sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ipinakilala niya yung pagiging Diyos niya, yung pagiging larawan niya ng Espiritu na magpasawalang hanggan ng tunay na sinasamba natin, na umaawit tayo ng mga bagong awitin upang bigyan natin siya ng kapulihan at karangalan at kadakilaan magpailan-kailan pa man. Nakagagalak po itong selebrasyon na itinangi sa atin bilang mga binigyan ng tungkulin na naninindigan sa katotohanan. Naunawaan po ba natin yung authenticated ng pagiging God servant ko, nakatala sa langit? Kaya nga ang pangako sa atin kaya yung panunumpa ko ano po yung sinasabi doon pagka humawak sa banal na kasulatan So help me God. So help me God. Ito ho, tulungan mo ako, Panginoon. Ipapahayag ko yung buong katungkulan ko bilang kinahabagan at kinaawaan mo. Ipapahayag ko yung larawan mo sa lahat ng may pandinig upang maligtas sa mga may pandinig sa buong sanlibutan, sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa. So help me God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Tulungan mo po ako sa isang hamak at mangmang na kalagayan ko at dukha kong kalagayan bilang tao na nakikita ko ng kapwa ko tao. Na binigyan mo ko ng buong katungkulan ko bilang tao. Na ipaghiyawan ko yung iyong kaluwalhatian at yung iyong kadakilaan at kapulian na magpatotoo ko. Na nangyari yung patotoo na ipinakilala mo. Yung pinagkukulang ko at pinaghuhugutan ng opinyon. Yung pinaghuhugutan ko ng reaksyon ko. Batay sa kasaysayan ng karakter na ipinakilala mo na natala sa banal na kasulatan ng katotohanan na hindi lilipas, kundi mananatili magpakailan-kailan pa man ang kasaysayan na ginawa mo na sandigan at kanlungan ng aking puso at pag-iisip. Napakadakila po nitong binigay sa ating pagdiriwang na binabati namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Napakadakilang huling panahon ng pagdiriwang. Wala na tayong makikita pang magpapasa ng krus. Naganap na yung pinasan sa krus. Nasulat na sa banal na kasulatan yung naririnig nyo na pinagkukunan ko, pinaghuhugutan ko ng reaksyon. Amen po ba? Amen. Kaya, sa ano inilagay yung selyo ng authentication? Sa puso, sa isip. Hindi na umalay sa labi natin yung selyo, yung seal, yung seeds.
Amen po ba? Yung facts. Jesus Christ is the greatest facts of our topic. Amen po ba? Amen. Sino ho ang nagtatak sa atin? Ang liwanag ng nagtatak na authenticated sa atin eh. Na-registered tayo sa langit eh. Naunawaan po ba natin yung pagkuha ng passport sa Department of Foreign Affairs? Kapag ka hindi authenticated ng DFA yan, hindi natin magagamit sa ibang bansa yung passport. Amen po ba? Amen. Sa pinakamaliit na sakay na lang ng ating lipunan, sa barangay na lang. Pagka hindi na-authenticated at natatakan ng selyo sa barangay yung certification, hindi tayo makakakuha ng police clearance o NBI clearance. Sa paniniwala, kapag hindi natin ikinabuhay ang Panginoong Jesucristo sa patotoo, may wala tayong tatak sa puso't isip natin. Malayo yung puso natin dahil siya nagtatatak sa puso natin eh. Siya nagpapatawad sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya nakalagay sa aklat ng Propeta Isaias na sinabi chapter 8 verse 18, "Darito ako at ang mga anak na binigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at pinakakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ang mga hukbo na tumataan sa bundok ng Sayon." Tingnan yung bundok ng Sayon ang pinakatanda dito sa mundo na in-establish niya kaharian na naka-authenticated sa langit, naka-registered sa langit. Kaya sabi ko kanina, nadinig niyo po ba ako? Suriin niyo yung relihiyon niyo kung yan ba'y naka-rehistro sa langit. Ang bundok ng Sayon, hindi bundok itong literal na bundok. Ano po? Kalipunan ng mga taong mananampalataya ito na tinawag at kinahabagan ng Panginoong Jesucristo. Binuksan ang diwa ng alaala. Binuksan na ang diwa ng pananampalataya upang manahan yung katwiran, tanda ng patotoo sa puso't isip ng ikabubuhay natin sa biyaya ng pananampalataya. Hello, people of God! Hanapin niyo yung data ng channel ng Iglesia ng Bundok ng Sayon. Pag-aari sarili ng Panginoong Jesucristo yan. Bayang banal ng sarili, pag-aari ng Panginoong Jesucristo yan. Inihahayag natin yung karangalan ng may pag-aari ng kaharian na pinaghanda ng tahanan sa langit. Rehistrado sa langit, ang bayang banal na sarili niyang bayang pinilit na itinatanyag natin yung karangalan ng tumawag sa atin bawat isa. Amen po ba? Saan natin itinatanyag yung tunay na Diyos na sinasamba natin, nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na manguli. Sa gitna ng mga mamungusong, sa gitna ng mga mandarayang mangangaral. Amen po ba? Amen. Bakit nasabi ko mandaraya? Kasi kung sa Diyos sila, ipakikilala nila yung religion nila na yan ba qualified sa heaven. O eto, kagaya nito, nadidinig niyo ako. Sertipikado sa langit ng bundok ng Sayon. Sino nagsalita ng word for word? Ang Panginoon Diyos ang nagsabi kay Propeta Isaias. Ano sinabi ron? Chapter 4, verse 5. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng Iglesia ng bundok ng Sayon. Balikan natin yung sinabi kay Propeta Joel. Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Pwede lahat ng mga naggagandahang reliyon, lahat ng effort na magaganda magiging disqualified pa. Dahil hindi sa pag-iisip ng tagapagligtas itinayo yan. Bakit po? Bakit natitimbang ko kayo? Bakit nasusukat ko na hindi sa pag-iisip ng tagapagligtas? Kasi kung sa pag-iisip ng tagapagligtas, ihahayag natin yung larawan ng Panginoon Diyos natin na sinasamba sa Espiritu ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Hindi nasubuhan ang kasinungalingan ng banal na kasulatan dahil ipinakilala ng Panginoon Diyos yung pagiging nature niya. Amen po ba? Amen. Kaya mananagot itong mga nagsilitawang magagandang pastor nito na nagpanggap na magaganda buhay eh. Amen po ba? Amen. Narating yung mga society bansa, nabuhay doon sa Amerika, magaganda buhay. Tapos ang mga anak,
timbangin natin ngayon yung lakad natin kung yan ba'y nasa kalooban ng Panginoong Kristo kayo niyan. Kaya ako'y nahabang doon sa mga pastor na ang hinangad ay pakinabang sa mundo. Pinusumpa yung katotohanan. Naunawaan natin kung saan ako kumukuha ng reaksyon, kung saan ang gagaling yung facts na i-deliver ko na naririnig yung mga nakikinig na pinagkakalooban ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na mga tagalangit na hindi na taga-sanlibutan. Naririnig po natin, batay dun sa nangyari na sulat sa banal na kasulatan. Hinirang yung mga banal na apostol, ginamit ng mga instrumento para gumawa ng everlasting character. Nandun ako sa character, humuhugot ng reaction. Sa character ako, humuhugot ng opinion. Amen po ba? Amen. Ang liwanag na sinabi sa atin eh. Nasa na mga maraming bansa ngayon para bigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Dito lang sa bansa ng Pilipinas, luwalhatiin ng Panginoon Diyos ng ating mga ninuno at mga magulang na apostol ng Cordero. Kaya dito magaganap yung hula ni Propeta Isaias na sa pulo ng mga dagat ay luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Ang Diyos ni Father Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. Sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ng Diyos ng ating mga ninuno. Naunawaan na po ba natin kung ano nangyayari sa minamahal nating bansa? Maraming opposition doon sa pamumuno ng presidente natin eh. Panalangin natin yung presidente natin at yung mga mahalal natin na mga bagong senador ngayon na ang maging espiritu din maging mapagmalasakit sa sambayan ng Pilipino. Dahil ang pamamahala ng ating presidente ng bansang Pilipinas ay batay din sa kalooban ng Panginoon Diyos na kung paano niya minahal at sinikap na itayo ang kanyang kaharian na kanyang inibig at kanyang ginalang. Ang banal na bundok ng Sayon, inibig po ng Panginoon Diyos yan. Ipakikilala niya bundok ng Sayon sa mga may pandinig. Iginalang niya yan, inirespeto niya yan. Kaya hindi po pwedeng apihin pa ang bansang Pilipinas. Nakatingin ang Panginoon Diyos sa minamahal nating bansang Pilipinas. Kaya panalangin natin yung magaganap na eleksyon, maging payapa ang mga Pilipino at mabuksan ang mga pagkaunawa ng mga Pilipino at maraming sumisirang mga sakim sa kapangyarihan eh. Ayaw pinipigilan ng Diablo itong Pilipinas na mahayag ang kasikatan na magliglig ang karangalan ng Panginoong Kristo dito sa minamahal nating bansa eh. Nababalitaan niyo na ba yung oil exploration ng bansang Pilipinas? Para kanino ba kayamanan na yan? Para sa sambayan ng Pilipino, nasa ilalim ng batas ng gobyerno yan. Amen po ba? Amen. O nangyari yan dahil dito sa Pilipinas, natutupad na yung hula sa bansang Pilipinas. Naunawaan na po ba natin? Amen. Mag-research tayo, palawakin natin yung isip natin, masdan natin nagaganap sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Huwag tayong manangan sa inipon natin kayamanan sa mundo, biglang lumilipas lang yan nasisira at naglalaho yan Pero itong nadidinig natin na gaturdok o kudlik ng salita na naririnig natin, na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan, na magiging tagalangit tayo, may wala nang kapangyarihan ng kabagabagan dito sa mundo. Wala nang kapangyarihan ng pagdurusa sa impyerno ng kahatulan. Dahil sa atin ay susi ng katwiran ng tanda ng patuto, authenticated na sa heaven Amen po ba? Amen. O, tingnan niyo yung mga relihiyon nyo. I-edit natin, gawin natin ruler yung banal na kasulatan. Ang bundok ng Sayon, Genesis up to Revelation, ang Panginoon Diyos ang nagpapatotoo na yan ang kaharian, itinaghanda niya ng property sa langit. Nilikha tayo sa paniniwala na kalarawan ng Panginoon Diyos na mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli upang makilala natin ang larawan ng Diyos natin buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa na Espiritu ang tunay ng Diyos na sinasamba natin. Kaya tayo umaawit, nagbabalik tayo ng praises, glory, and honor
Saan naganap yung mga umaawit na bagong awitin? Saan naghahari ang kordero? Ipinakita kay Apostol Juan yung magaganap sa huling panahon. Who is the land of promise of our Jesus Christ in the resurrection? Who is people of God? You and me, that is the people of God in the resurrection of our Jesus Christ. Ikaw ang lumang pangako na makikipagsanggunian sa tagapagligtas. Tayo ang kumakatawan sa pag-iisip ng tagapagligtas na tinaghanda niya na ng tahanan sa langit na kalarawan niya. Na bago pa lang lalaki ng langit at lupa, tinalaga na tayo maging katulad niya. Na kung sa pagparito niya, sa isang pantay, yung may kabulungan, maging katulad niya tayo. Amen po ba? Amen. Magiging immortal tayo. Ngayon, nandito tayo sa kalagayang physical. So, sa isang mata, mapapalitan yung pagiging physical natin na wala ng kabulungan, nagiging immortal na tayo, magiging katulad niya tayo. Buhat pa lang sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa, itinalaga na tayo maging kalarawan niya. Naiwangis ko po ba yung pagtuturo sa espiritu at espiritu? Amen. So, di ba, naiwangis ko doon sa larawan na sinasamba natin na espiritu, pagsamba natin sa katotohanan Ano larawan na sinamba natin, espiritu at katotohanan. Ano din ang magiging larawan pagparito ng ating tagapagligtas? Ano sabi niya? Magiging katulad ko kayo. Kaya sabi niya sa atin yung pangako sa atin lahat sasaatin siya sa pamamagitan ng salita ng paniniwala na pinaniwalaan natin yung tanda ng patotoo hanggang katapusan ng sanlibutan. Hindi niya tayo iiwanan. Amen po ba? Amen. Napakadaki ng God's promise nito. Ako po talagang bagamat nasa isang mahinang kalagayan at nililibak na kalagayan, nagagalap yung puso at pag-iisip ko pagka ako nililibak at iniisundo ng kapwa ko tao. Naganap sa akin yung espiritu ng tagapagligtas namamahiga sa akin puso at pag-iisip Hayag sa labi ko yung reaction. Hayag sa labi ko yung authenticated na nakatalasan namin. Silyado. Amen po ba? O di, malaya tayo makapapasok sa kaharian ng Panginoon Diyos sa kalangitan na inihanda sa atin yung tahanan natin sa langit. Amen. Yung hindi maniniwala dito, naku po, nakakikilabot na takot pa darating sa huling panahon. Palagay ko naman, hindi malayo sa paningin natin yung nababasa natin sa YouTube, sa Facebook, yung mga kalamidad na paparating. Amen po ba? Amen. Pinilingin sa atin yan, napapanood natin yan, masyado na tayong high-tech Gamitin natin yung gadget natin sa kabanalan, no? Amen po ba? Amen. Ang sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias pagdating sa yung reference nyo, magiging tanda tayo na sinubo tayo ng Panginoon ng mga hukbo. Itinayo ang bundok na sayo na pinaganda ng tahanan sa langit Tayo ang magiging tanda dito sa gitna ng mga lakad ng mga mandarayang pastor Ginamit sa pakinabang ang pangangaral dun sa mga puso walang malay. Ginawang gatasan, ginawang pakinabangan yung mga may pandinig na dinaya, Amen po ba? Hindi na Kaya naman yung mga dadaya, sunod lang ng sunod at inalitin sila ng mga nandadaya sa kanila. Tingnan nyo itong napaka-transparent na karakter. Pinapalaya tayo doon sa mga mandalayang bumiktima sa atin. Amen po ba? Amen. May katiyakan yung pag-antay natin Authenticate tayo sa heaven. Registered sa langit ang pagpupulong ng bundok ng Zion. Inaalala natin yung ating tagapagligtas sa ginawa niya, pagdurusa sa krus upang tayo tubusin sa sumpa ng kasamaan ng lakad natin hanggang kamatayan. Inilibing siya sa igatong araw, nahayag na larawan ng Panginoon Diyos na Espiritu. Magpasawalang hanggan. Kaya patay tayo sa kasalanan, buhay tayo sa katotohanan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Isinilang tayo sa Espiritu at Espiritu.
Pinagaharian tayo ng Espiritu ng tagapagligtas natin, nagpapatotoo tayo. Naunawaan natin yung pinagaharian ng Panginoong Jesucristo, nagpapatotoo, malapit sa kanyang puso, yung katwiran ng tanda ng patotoo. Nakatanim sa kanyang puso, hayag sa kanyang labi, transparent sa YouTube, sa social media, nakatala sa langit. Naunawaan natin kung saan ako kukuha ng reaction batay sa testimonya ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya napakadakila ng facts eh. Facts are pieces of information that are true and are backed by evidence. Naunawaan po natin, Jesus Christ is the greatest evidence of our faith. Jesus Christ is the memory of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the data of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Wala namang tuhod na hindi luluhod sa Panginoong Jesucristo. Kaya ano sabi doon sa Pilipos? Lahat ng tuhod ay luluhod sa pamamagitan ng Jesucristo. Magsasabing si Jesus ang Panginoon ng mga Panginoon. Dahil ang Panginoong Jesucristo ay walang hanggang Espiritu. Amen po ba? Amen. Kung gusto natin magkaroon ng pagiging immortal natin sa pagpalito niya, sumangguni tayo at manalig tayo. Amen po ba? Amen. Maging totoo tayo, manindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang huling propeta ng mga propeta sa isip, sa salita at sa gawa at pananampalataya. Amen po ba? Amen. Suriin natin yung mga nangangaral ngayon kung sila sa Diyos o hindi sa Diyos. Ang tunay na sa Diyos, inihahayag ng Diyos yun na parito na. Sa pangalan ng Jesucristo, hayag na sa labi ko. Ang lapit na sa puso ko eh. Kaya yung hindi sa Diyos, ang layo sa puso nila eh. Ayaw naman pa sa labi nila yung larawan ng Diyos eh. Nasasambahin natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya bagabag na mga tao sa huling panahon. Ngayon, makakasin lang yung kabagabagan natin kung tayo ay kakahabagan at kaawa ng Panginoong Jesucristo, imumulan na yung puso at pag-iisip natin upang sumagana na yung kaalaman at pagkaunawa natin sa biyaya ng pananampalataya na nagpapatotoo na po tayo, magbabantay na tayo, nandatnan tayong alive na tayo sa pamumuhay natin, na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Nakikibakan na tayo sa gitna ng mga sinungaling na mga kanal sa social media, sa YouTube. Amen po ba? Amen. Maraming lumitaw na mga mandarayang mangangaral. At kung na-open man ng marami, takasan na natin yung mga hindi batay sa palatuntunan ng hula ng mga banal na propeta. Manatili tayo sa palatuntunan ng hula ng mga banal na propeta. Doon lang tayo tatayong righteous sa paningin at pandinig ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya ako po'y nagagalap. Hindi ko problema yung mga nakakarinig kung ma-open man tayo. Pag na-open tayo, ayaw natin alisan yung pagiging makasalanan natin sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Mabuhay tayo sa liwanag ng katotohanan dahil dyan lang nakapaloob ang pag-asa nating lahat. Kapag wala tayo sa liwanag ng patotoo, wala tayo sa liwanag ng ilaw ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak na bilang taong katulad nyo, bibigyan ako ng buong katungkulan na ipaghiyaw ko sa social media to. Na wala akong nararamdamang alinlangan, wala akong nararamdamang takot, kundi ang nararamdaman ko, kagalakan, pag-ibig ang nararamdaman ko sa bawat taong naalipin ng mga hidwang paniniwala. Amen po ba? Amen. Isipin natin ang karangalan ng tao, lumilipas gaya lang ng damo. Nakita niyo ba yung mga celebrity na wawala sa bansa natin? Balikan natin yung superstar. O, di lumipas na. Ricky Dabao. Kailan lang, oh? Di ba nakakalungkot? Katulad din natin silang tao na nabubuhay sa daigdig na ito, na nakibaka, nagsimikap. Pero tandaan natin,
I-focus natin ang pagsusumikap sa pananampalataya upang makamit natin yung regalo ng buhay na walang hanggan. Pero pagdating sa mga nakikita, nasisira, nabubulok eh. Walang reality dyan. Amen po ba? Ngayon, ang katotohanan, ang reality para maging immortal tayo, i-focus natin yung puso't isip natin sa patotoo na ginawang halimbawa upang magkaroon tayo ng kaligtasan at maging ganap tayo sa pandinig at paningin ng Panginoong Jesucristo. Upang kung dumadalangin tayo, dalangin natin yung kapwa natin mga tao na kahamagan ng Panginoong Jesucristo, dumating din yung pagkaunawa sa kanila. At itong minamahal natin bansang Pilipinas na mangyari kalooban ng Panginoon Diyos sa minamahal nating bansa, hindi yung kalooban ng tao mangyari dito sa minamahal nating bansa. Amen po ba? Amen. Tignan nyo, yung nangyayari sa bansang Pilipinas. Nung namahala si Presidente Bongbong Marcos, bagsak ang ekonomiya. Nung nagsumikap siya para sa sambayan ng Pilipino, naramdaman natin, tumaas ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Tinitingala na tayo ng mga karating bansa natin. Ito ba naunawaan ng pangkaraniwang Pilipino sa bansang Pilipinas? Tingnan niyo yung lumapastangan sa ating Panginoon Diyos. Ano nangyari? O di nagdudusa sa ilalim ng estado ng gobyerno. Amen po ba? Amen. Pakakatandaan natin, bawat pananalansang at bawat panlalapastangan, lalo na ang Panginoon Diyos ang ilalapastangan natin. Abay, siya lang ang makapangyarihan na gumagawa ng kahatunan sa bawat lumalapastangan sa Kanya. Amen po ba? Amen. At sa mga disobedience people, sa mga hindi masunurin, susundan tayo ng ating mga gawa. Kaya biling sa bantay, ipahayag ko ito sa mga may pandinig para magkaroon tayo ng effort yung lakad natin at buhay natin sa mundo. Papurihan natin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Magpatotoo tayo. Siya nagpakilala niyan eh. Siya naghayag sa atin yan. Siya yung pinanggalingan ng Pax. Siya yung nagtatak sa atin. Siya yung nag-seal sa'yo at sa akin. Na sa pamamagitan ng Jesucristo, sinelyuhan tayo, maging katanggap-tanggap tayo na makapasok tayo sa kalangitan. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung dito pa lang, hindi tayo sertifikado, hindi tayo magiging matagumpay na manlalakbay sa mundo. Lahat ng lakad ng kasamaan na sanlibutan ay palilipasin ng Panginoon Diyos yan. Naniniwala kayo ron? Amen. Ay tingnan nyo, lahat ng kasalanan, pinagdudusahan ng tao eh. Yung pa kaya mga mangangaral ng mamubusong. Napakalupit ng puot at kabagsikan ng Panginoong Jesucristo doon sa mga pinupusong ang Espiritu. Amen po ba? Amen. Lahat ng kasalanan may kapatawaran, pero yung pusongin natin ng Espiritu ng katotohanan, wala nang nakahain kapatawaran. Amen po ba? Amen. Kaya magiging tanda tayo. Yung pong reference sa Book of John, binasa ko kanina ang Book of Isaiah, chapter 8, verse 18. Pakibasa nga po. Inahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi ang mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila iyo. Purihin ang pagkabasa sa buhay at makapangyarihan salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. Nakagaganap po itong hula na nangyari sa bundok ng Zion na magiging tanda tayo na itinayo tayo ng Panginoon ng mga hukbo. Magiging tanda tayo sa lakad at pangangaral ng mga hidwang mangangaral, mga mandarayang mangangaral, mga mamumusok na pastor nang hinanap pakinabang. Ano po ang nakalagay?
na sinasabi diyan ng Panginoong Jesucristo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhatian aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ano po sabi ng Panginoong Jesucristo? At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhatian aking tinamo sa iyo. Nakilala niyo kung ano ibig sabihin ng kaluwalhatian? Pinakilala na ng Panginoon Diyos yung kanyang larawan sa pamamagitan ng Jesucristo na Espiritu ng Panginoon Diyos. Kaya sabi, Ama, ano sabi? Ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatian aking tinamo. Di ba the same? The same yung sinasabi. Pagdating sa verse 6 ng Book of John, chapter 17, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Amen. O lahat ng sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang liwanag nung sinasabi sa aklat ng Juan, no? Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Maliwanag po ba na tinutupad ng Iglesia ng Bundok ng Sayo na bayang sariling pag-aari ng Panginoon Diyos? Na tayo ang gumaganap ng salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ipinahayag sa atin ngayon? Amen po ba? Amen. Kaya authenticate tayo sa langit. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan. Kaya doon sa mga ayaw kilalanin ng tagapagligtas, pero lumago ang organisasyon. Naku, ako'y nahabag eh. Hindi pa kagandahan ng bihisan, hindi pa kagandahan ng binting ang labanan. Kundi paniniwala ang labanan ngayon. Amen po ba? Amen. Hindi Hindi sa kaisipan ng tao ang pagdidisiplina sa kapwa-tao natin. Sino doon may disiplina sa atin? Di ba ang Panginoong Jesucristo na nagbigay sa atin ng certification ng naguhubog ng motivation sa atin bawat isa? Who is the good motivator? Jesus Christ is the greatest motivator of our faith in the resurrection. Hindi tao. Kaya nilipas pa yung inangkin ng mga sinapian ng masasamang espiritu yung pagiging leader nila sa religion nila. Amen po ba? Amen. Who is the leader of our faith in the resurrection? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Naunawaan po natin kaya ano sabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and finisher of our faith in the resurrection. Basta natin si Jesus na gumawa at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Nako, ililipas itong ginawa ng mga nagpanggap na mga magagaling, inilihim, ikinaila at iginila yung larawan ng Panginoon Diyos, pinusong. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga pastor na ito, nakabatay ba sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo na maging yung mga bahay binabasbasan? Anong kinalaman ng bahay pag binabasbasan? Ang binabasbasan yung nakikinig, yung taong may pandinig ang tumatanggap ng ordinansa. Ordinance that is the rule of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ordinance. Amen po ba? Amen. Anong kinalaman ng building? Yung nakatira sa building ang makakarinig na dinodoktrinahan at binobotismuhan upang nakalaya sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Nakagagalak itong binigay sa ating pagdiriwang ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas na talagang authenticate sa langit. Ano po, bukas sa pagkapangalan yung pagdiriwang natin, inaalala natin yung ating tagapagligtas na
iisang Diyos na tunay, nahayag sa atin ng larawan ng tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan, kaya tayo nagpapatotoo eh. Amen po ba? Amen. Ang lapit sa puso, hayag sa labi ko, transparent sa social media, walang bayan. Amen po ba? Amen. Ito yung full duty of man of God. Kailanman, hindi sa kaisipan ng tao natin na pagagandahin ng samahan natin, ano po, hindi tayo binigyan ng pagkakaisa para magkatha tayo ng kaisipan. Binigyan tayo ng pagkakaisa sa iisang espiritu na sampalatayanan natin na magpatotoo tayo. Doon ang gagaling yung karunungan at biyaya ng pananampalataya natin. Ang Panginoon Jesucristo ang pax ng ating pinaniniwalaan. Jesus Christ is the evidence of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya yung momentum, ang Panginoon Jesucristo ang ebidensya nung reaction ng pinaguhumutan ko nung pinapahayag ko sa social media. Ang Panginoon Jesucristo ang forever and ever content ng konsepto ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Hanggang sa pagparito niya, bilang watchman servant, bilang puri servant, ang Panginoong Jesucristo ang memory ko. Amen po ba? Tumatahan sa puso ko yung word of truth, yung word of knowledge, yung word of hope, yung word of love to each other. Yung the greatest commandment, yung pangunang utos, ang Panginoong Jesucristo ang pax ng first commandment na nahayag sa labi ko. Yan ang pinaninindigan kong pax. Diyan ako kumukuha ng reaction. Yan yung authenticated ng message ko sa bawat may bandinig. Amen po ba? Amen. Kaya ito mga mandarayang pastor, matindi na pang mga konsesyang darating dyan. Niluin natin nahayag ito, nasulat sa banal na kasulatan. Hindi nasumbuan ng kasinungalingan pagkatapos idininay, inilihim ng mga pastor. Kanino mga pastor yan? Ano hinanap nila sa mundo? Mga temporaryong bagay, mga literal na bagay. Ay naku po, nakakatakot po. Namamasdan tayo ng Panginoong Jesucristo sa langit. Tayo ang nasa lupa. Namamasdan yung bawat lakad at gawa natin, bawat iniisip natin. Amen po ba? Amen. Naku, ako'y nagagalak sa Panginoong Jesucristo. Sa salita, sa isip at sa gawa ko. Itinatanyag ko ang kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan ng buhay na Diyos. Magpasawalang hanggang sa dulo ng kawang-aswangasan ng daigdig na ito. Amen po ba? Hanggang sa kalalim-laliman ng tubig ng karagatan, hanggang sa kalalim-laliman ng lupa na aking nilalakaran. Itinatanyag ko ang kanyang kaluwalhatian sa lahat ng may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Ito ako isang mahina at mga dukha na tinawag upang gawing misahero sa mga may pandinig. Amen po ba? Amen. Hindi nyo kami mai-issuean dito. Bakit po? Wala kaming hinihingi sentimo sa inyo. At hindi rin kami mananagot sa estado ng gobyerno ng ating republika. Bakit po? Wala kaming ninanasa sa sanlibutan, kundi buong puso namin itong pinaninindigan at iniingatan at ihayag sa mga may pandinig upang magkaroon tayo ng klaro na pag-asa at kaligtasan bawat isa. Maunawaan natin yung katotohanan na ikabubuhay natin sa uling panahon. Na makansel yung takot natin, makansel yung ating pag-aalala, kundi ma-inspired tayo sa mulinyang pagparito, nadamnam tayong buhay na buhay ang pagsiselebrasyon natin sa pamamagitan ng Jesucristo na nagbibigay ng tagumpay sa paglalakbay natin. Amen po ba? Amen. Kaya ano nakalagay dito? Napakadakila. Pagdating sa verse 6 ng John chapter 17, verse 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan, sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Lahat ng sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, sumasampalataya sa ating Diyos Ama. Amen po ba? Amen. O, lahat naman ng nagkakaila, hindi man nanampalataya.
mandaraya. Amen po ba? Amen. Sa digmaan nagaganap, tignan natin. Tignan natin yung mga nananangan doon sa magagandang organisasyon. Hindi paramihan ng organisasyon. Amen po ba? Amen. Lahat ng hindi nabubuhay sa kautusan ng mga banal na propeta, daratang pa ng kalibaan at pagkawasak ng kanilang organisasyon. Amen po ba? Amen. Dahil kasumpa-sumpa sa Panginoon Diyos yung mga nangangaral na hindi inilagay sa kanilang labi at pag-iisip ang hula ng mga banal na propeta upang parangalan ang pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Ano sabi doon sa mga nangangaral na hindi inilagay sa kanilang mga labi ang hula ng mga banal na propeta? Pararatingan ko ng sumpa ang kanilang mga kapalaran hanggang sa kanilang mga angkan at lahi. Amen po ba? Amen. O, ayan na. Nadinig niyo po ba? O, tingnan niyo yung tunay. Inilagay sa labi ko yung hula ng mga banal na propeta. Sino ho ang kinatutuparan ng authenticated ng hula na narinig niyo na pinangaral ko? Yung PAX. Ang Panginoong Jesucristo po. Ang pumili ng kanyang bayang sariling pag-aari na itinaganda na ng tahanan sa langit. Naka-authenticate na, registered na sa langit. Nabunga sa pagkapangaray ang pagdiriwang natin. Suma sa atin yung ating tagapagligtas sa isip, sa salita at sa gawa at pananampalataya. Amen po ba? Amen. O hindi may katiyakan tayo na sa pagparito niya eh. Sabi niya, buhat pa lang talaga yung langit at lupa eh, kumahayag na siya eh. Itinalaga na tayo maging katulad niya at kalarawan niya, magiging immortal pa tayo pagparito niya. Amen po ba? Amen. Ano po sabi? Ano po bilin sa atin pagdating doon sa Revelation chapter 22 verse 7? At dito na po ang magwawakas ng paghahayag ng PAX na nadidinig nyo na binibigyan ko ng reaction at opinion. Amen po ba? Amen. Mapalad ang mga nakarinig sa aklat ng hula na ito, nasasampalatayanan natin at nakikipagsanggunian po tayo. Ano sabi sa ating lahat, binigyan tayo ng pag-asa sa pagbabantay at paghihintay. Ako ay madaling paparito. Amen po ba? Amen. O ay ngayon, kung hindi natin ikabubuhay ito, pagparito niya, susundan tayo ng ating mga gawa. Haharap tayo sa hukom ng mga hukom. Huwag tayong papayag na pagkahumarap tayo, wala tayong ginanap. Ano po? Ngayon, tinatawag na tayo bawat isa sa pangalan ng Jesucristo upang tayo magsitalima. At binibigyan tayo ng kapayapaan at kapanatagan sa paglalakbay natin sa mundong ito. Kung hiwalay tayo sa tagapagligtas natin, wala tayo magiging tagumpay. Ngayon, kung tayo ay nakarelated at nakarelevant sa kanyang salita, forever and ever yung victory na magaganap sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. O di nakagagalak magbantay at maghintay at mabuhay ng may pananampalataya na authenticated sa langit. May PAX tayo na pinaghuhugutan natin ng reaction. May PAX tayo na pinanggagalingan na hayag sa mga nakakarinig na wala magiging dahilan, wala magiging tutol yung mga nakakarinig, wala magiging pagsanansan yung mga nakakarinig, na hindi tayo tunay na hiliran ng Panginoon Diyos, na maunawaan nila at ipaunawa ng Panginoong Jesucristo sa kanila, na tayo ang tunay na mensahero na itinayo sa pulpito upang ipahayag natin yung kadakilaan at karangalan ng tunay at buhay ng Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. So nakagagalak po magbantay at maghintay at mabuhay at magbalik ng maraming praises and glory and honor. Nasa banal na bundok ng Sayon tayo iniimbitahan para makipag-ugnayan at sumampalataya at makatiyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Yan lang ho ang nakadignify na sa bundok ng Sayon tayo pinapupunta para makatiyak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Basahin natin dun sa aklat ni Propeta Joel upang matiyak natin yung bayang banal na dyan lang pinapupunta ang lahat ng mga sasampalataya sa Panginoong Jesucristo na binibigyan tayo ng authenticated sa langit na tagalangit tayong lahat. Binibigyan tayo ng mana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ako po'y nagagalak na magpasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga believers, sa lahat ng magiging participants ng Panginoong Jesucristo na nakarinig ng kanyang tinig na ititiwala natin na
itiwala natin yung ating paniniwala sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa. Magbabantay tayo hanggang sa muli niyang pagparito, nadatnan tayong sa isip at sa salita nananahan sa puso natin yung tanda ng patotoo, yung katwiran ng tagapagligtas natin, na sinabi niya na sa pagparito niya, isasama niya tayo, kukunin niya tayo yung sariling pag-aari niya, isasama niya tayo sa kalangitan, tayo yung lupang pangako na babalikan niya, na sarili niyang pag-aari na isasama niya sa kaharian ng kalangitan. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, people of God. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, in the resurrection. Napaka-nakila ng Panginoon. Kaya nga po, sa lahat ng mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating pakapurihin ang ating Panginoon sapagkat sa kanyang kagandahang loob ay patuloy tayong inihahanda sa ikaliligtas at kaakbay nito, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang paggagawad sa atin ng mga dakilang karunungan at kaalaman upang maihiwalay tayo sa walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy tayong magpasalamat sa ating isang Diyos. Oh, thank you God. Oh, thank you Lord. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Itaas natin patuloy, mga kapatid, ang ating pagpasalamat at dalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo na naghayag ng iyong kagandahang loob, nagagalak ng Panginoon na patuloy na itaas sa iyo ang aming pagpasalamat. Sapagkat tunay nga, Panginoon, sa karunungan at kaalaman, sa bukal ng pagkaunawa na patuloy mong ginagawa sa amin, ito'y natututunan namin, Panginoon, kung paano ang lahat ng mga bagay ay maisang tunay sa iyo, kung paano namin matutukoy ang mga pawang katotohanan. Gayon din, Panginoon, sa kabilang banda, sa karunungan na binigay mo sa amin, ay nahayag din sa amin ang kasinungalingan ng mga taong ginamit ng pwersa ng kadiliman upang mandaya sa lahat ng mga pusong walang mga pag-iisip o walang malay sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa katotohanan at inihayag mo sa pamamagitan ng kasulatan. Amen. Salamat, Panginoon, ikaw ang katotohanan. Ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng karunungan at kaalaman. At ikaw din ang napakadakilang saksi namin na nagpapatutuo sa amin na kami nga, Panginoon, ang iyong bayan na tinayo mo. Kami ang bayan hinilang mo. Kami ang bayan kung saan. Kami ang kinalugtan ng iyong Espiritu. Kaya naman, Panginoon, isang buong kagalakan namin na itaas sa iyo ang aming pagpasalamat ang lahat ng kapurihan sa pamamagitan ng aming Panginoon Yesu Cristo. Amen. Panginoon, kalakip ng aming daig na sa araw ng bukas, nalalaman mo ang nangyayari sa buong sanlibutan kung saan
ayon din sa minagaling ng iyong kalooban. Ikaw ang nagluluklok sa mga pinuno. Amen. Ikaw ang siyang nangangasiwa sa puso pag-iisip ng lahat ng mga tao upang ang umiran ay ang iyong kagandahang loob. Salamat, Panginoon, kami nakakadaig ngayon sa iyong dakila at pangalan sa pagkatuntunanin, Panginoon, na ikaw ang nangangasiwa sa lahat ng mga bansa na nilikhamin. Amen. Dihil ka, Panginoon, sa iyong dakong tulungan sa kalangkan. Pagbuhat mo ngayon, magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus na nagtulong ng Diyos at Panginoon na malumos mga lakay na mahal na mga kapatid na magsipag sa atin na. Amen. Amen. Amen.